What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So may bagong usap-usapan na naman sa Bitcoin community. Si Michael Saylor mismo yung naglabas na mahigit 110 na reasons, no? Na bakit naniniwala siyang banta sa Bitcoin ang BIP 110. No? Kapag si Michael Saylor kasi yung nagsalita tungkol sa Bitcoin, talagang maraming nakikinig. Hindi lang kasi siya yung isa sa pinakamalaking Bitcoin holder sa mundo, kundi dahil yung kumpanya niya ay bilyon-bilyon dolyar na talaga yung nakataya sa future ng Bitcoin. Pero ang tanong kasi dito, ano ba talaga yung BIP 110? Bakit may mga sumusuporta dito at bakit may mga tutol? At dapat ba tayong matakot? So dito sa ating video is papaliwanag natin yun sa pinakamadaling paraan. So basahin muna natin yung post. Michael Saylor just published 110 reasons why BIP 110 is a threat to Bitcoin. Saylor argues the proposal uses consensus rules to suppress valid transaction in closed upgrade paths that Bitcoin's original designers deliberately left open. The proposed cure is more dangerous than the condition. Bitcoin does not need guardians of purity. It needs guardians of neutrality. So, bago natin pag-usapan yung BIP, no, kailangan muna natin maintindihan yung salitang BIP. Ano ibig sabihin ng BIP? Bitcoin Improvement Proposal. Isipin mo Bitcoin na parang isang barangay yung Bitcoin. Kapag may gustong baguhin ng batas ng barangay, hindi basta-basta pwedeng gawin. Kailangan muna ng proposal. Pag-uusapan, susuriin, pagdedebatehan. Ganito rin yung nangyayari sa Bitcoin. Kapag may gustong idagdag o baguhin sa Bitcoin, gumagawa muna ng BIP. Hindi ibig sabihin na dahil may proposal talagang automatic na nga ipapatupad. So, ano naman yung BIP 110? Sa simpleng salita, ang BIP 110 ay isang proposal na gustong limitahan ang ilang klase ng future upgrades ng Bitcoin. Parang ganito. May bahay ka. Habang ginagawa ang bahay, naglagay ng architect ng extra space kung sakaling gusto mo magdagdag ng second floor balang araw. Ngayon, may nagsasabi na wag na nating hayaan na makapagpatayo pa ng second floor. Hindi naman niya sinisira yung bahay. Ang sinisira niya is possibility na magdagdag pa in the future, no? Ganito yung punto ng mga critics. Sinasabi nila na ang BIP 110 ay nagsasara ng mga future upgrade paths, no? So ang sinasabi ni Michael Saylor, mas delikado daw yung proposed solution kaysa sa problemang sinusubukan nitong ayusin. Isa sa kanyang pinakamalakas na sinabi dito, Bitcoin does not need guardians of purity. It needs guardians of neutrality. So, anong ibig sabihin nito? Ayaw niyang may grupo na magsasabi na ito lang yung tamang paraan ng paggamit ng Bitcoin. Para kay Saylor, may mas mahalagang manatili na neutral yung Bitcoin. Hayaan yung mga users, hayaan ng mga miners, hayaan yung consensus. Huwag limitahan ang mga valid transaction kung wala namang matibay na dahilan. So, ano naman yung ibig sabihin ng suppress valid transaction? Ito medyo technical na pero gawin natin madali lang. Parang may highway, lahat ng sasakyan ay legal. Biglang may nagsabi na simula bukas, bawal na ang kulay pula. Kunyari, kulay pula na sasakyan. Hindi dahil illegal yung pulang sasakyan. Hindi dahil delikado, kundi dahil ayaw lang nila na ganito dahil ayaw lang nila, parang ganun lang yung naging pangamba, no? Kapag nagsimula kang mag-block ng mga valid transaction gamit yung consensus rules, maaaring magkaroon ng magkakaroon ng mga problema, no? Ngayon, ito lang yung binablock. Baka bukas, iba naman yung i-block. So, bakit may sumusuporta sa BIP 110? So, maging fair tayo. Hindi naman lahat kontra. May ilan din naman na naniniwala na kailangan itong gawin. Bakit? Dahil siyempre gusto lang nilang protektahan ng Bitcoin laban sa mga spam. May mga naniniwala na ginagamit ng ilang features ng Bitcoin para sa mga bagay na hindi naman talaga layunin ng Bitcoin. Kunwari, napakaraming data, napakalaking inscription, may mga experiment, at iba pang mga simpleng financial transaction. Para sa kanila, dapat gamitin yung Bitcoin bilang pera. Hindi bilang storage ng kung ano-anong mga files. So, bakit naman tutol yung iba? Yung kabila naman,
ay nagsasabi na kapag valid naman yung transaction ayon sa protocol, hindi dapat ito i-censor. Kasi kahit hindi mo gusto, ah, parang parang dahil sa kapag nagsimula kang mamili kung alin lang yung pwede, unti-unti nang nawawala yung pagiging neutral ng network. Parang ganun, no? So, anong ibig sabihin ng neutrality naman, no? Ito yung pinaka-importante dito, no? Yung Bitcoin kasi parang internet. Kapag nagpadala ka ng email, hindi dapat pakialaman ng internet kung love letter ba yun or resignation letter. Trabaho lang yung binibigay nito. Ganito rin yung Bitcoin, no? Hindi dapat nito husgahan kung anong klase yung valid transaction ang gustong gawin, no? So, ano yung magiging epekto nito para sa ating mga ordinaryong investor? Sa ngayon, wala pa. Hindi naman ibig sabihin na bukas magbabago na yung Bitcoin. Proposal pa lang naman yun. At kahit magkaroon ng debate, marami pang proseso na bago magkaroon talaga ng pagbabago. Kaya hindi ito talaga dahilan para panic sell or kung ano man gawin, no? Mas maganda na maintindihan muna yung mga nangyayari. So, ang aral dito, yun yung kagandahan ng Bitcoin. Hindi isang tao nagdidesisyon, hindi gobyerno, hindi CEO, hindi si Michael Saylor. Kahit ganun pa siya kalaki. Yung Bitcoin gumagana dahil sa consensus at minsan matagal yung debate. Pero yun yung presyo ng decentralization. So, may mga ilan na naniniwala, no, na ang tunay na laban dito ay hindi tungkol sa spam o mga technical upgrades, kundi yung tungkol sa mga direksyon ng Bitcoin sa mga susunod na ilang mga taon, siguro mga 10 years from now, no. May mga nagsasabi na gusto ng ilang grupo na manatiling napakasimple lang ng Bitcoin. Yung iba naman gustong panatiling bukas sa possibility ng mga bagong innovation. Maraming mga haka-haka na habang dumarami yung mga institutional investor, mas gugustuhin nila yung isang Bitcoin na mas predictable at kaunti lang yung pagbabago. Yung iba naman, may mga developer na gusto talagang panatiling bukas yung possibility para sa hinaharap. Pero sa uli, yung usapin na to ay hindi naman simpleng tama o mali. Ito ay balanse sa pagitan ng security, innovation, censorship, resistance, at neutrality. At gaya ng maraming usapin tungkol sa Bitcoin, ang pinakamalagang gawin ng bawat investor huwag basta talaga sumunod sa ingay, no? Kailangan natin magbasa, mag-aral, at gumawa ng sariling desisyon batay sa tamang impormasyon. So kung may natutunan ka dito sa video na to, syempre huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang educational Bitcoin at crypto content. Maraming salamat sa inyo lahat at syempre makita-kita lang tayo sa arena. Game on!